Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik. A'udzu billahi min jalik. Bismillahi nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Magbigay po tayo ng paksa patungkol sa sagot sa ating magiting na mangangaral na si Calderon, na sinasabi niya, ang kanyang tanong, bida ba ang 3 days o 40 days o ito ay tertib? Magiting na mangangaral, kami po ay sasagot sa mga sinasabi mo. Ang 3 days o 40 days, 4 na taon at 1 taon ng tablig ay ito ay tinatawag na nisyam o tertib. At ito ay sa time na arrangement lang po yan. Ang layunin, ibig sabihin namin, objective yan ay da'wah, inviting people toward Allah, na ating akay ng mga tao para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tabligh, to convey the message of Islam. Kung may nagkakamali sa kanila, kamalian yung ng individual. Katulad lang yan ng 6 na taon sa elementary, o ito ay tinatawag na ibtidaya. 4 na taon na high school o tanawiyah. 4 na taon na kolehiyo, o ito ay kulya. O 3 taon sa magister, masteral degree, at 3 taon sa doktora, o ito ay doctorate. Para sa gustong maging alim at saik, ang layunin, ibig sabihin namin objective lang, diyan ay talabul alim, talabul ilm, seeking knowledge. Ibig sabihin pagsisiliksik. Ngayon, pag sinabi mong bid'a ang tertib ng tablig dahil hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, para mo nang sinabi na bid'a ang Islamic University dahil wala naman itinayong Islamic University ang propeta, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabi mong kiyas, ma'al-fariq, magbigay po kayo ng dalil, explanation. Patungkol po sa sinasabi mo na 6 point, 6 na sifat na ito ay prinsipyo ng mga tablig, baka nakalimutan mo na ito ay manggagaling sa Quran o manggagaling sa hadith. Una-una, ang la ilaha illallah. Baka nakalimutan mo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi. Sinabi ng Allah, inni ana Allahu la ilaha illa anna man aqara li bi tauhid dakhulul hisni wa man dakhulul hisni amin adabi. Now, sino man masaliksik niya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aking kaisan o tauhid, na siya papasok sa aking kuta. Ang sino man makapasok sa aking kuta ay siya makakaligtas sa kaparusaan. Muhammad Rasulullah, na ito ay mula rin sa hadith na sinabi ng propeta na la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jaktubi. Hindi tunay na makapaniwala ang isa sa inyo. Tunay na makapaniwala hanggat ang kaniyang kagustuhan ay ito ay mayaring sunod niya sa aking pinadala, ang Islam. Ikramul muslimin, ikamusala, ang ikamusala na sinabi sa Al-Quran, inna salata tanha anil fahsai wal munkar, na sinabi pa ng propeta na sallu kama ra'aytumuni usalli, at magsala kayo kung anong nakikita niyo sa aking pagpapatayo ng pananalangin. Ang pagsisiliksik ng kaalaman, ito ay sinabi ng propeta magmula sa hadith na la yasbal mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah, na sinabi niya na hindi na nagsasawa ang isang mananampalataya o mu'min na sa pagsisiliksik, pakikinig hanggang siya makapasok sa paraiso. O ang ikramul muslimin, na sinabi ng propeta din na la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsik, na hindi rin tunay makapaniwala ang isa sa inyo hanggat na hindi niya mahalin ang kaniyang kapwang kapatid na kasing katulad ng pagmamahal niya sa sarili. O ito ay ang ikhlas, ang sinasabing ikhlas, na dahil sinabi ng propeta na man sala yura'i faqad asrak wa man sama yura'i faqad asrak wa man tasaddaqa yura'i faqad asrak. Kung sino mang sabi niya magpatayo ng pananalangin na ito'y pakitang tao, ito'y katotohanan na nayambing niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man magbigay ng kawanggawas sa tao na pakitang tao o ang
pag-ayuno na ito ay lahat pakitatao. Kaya ito ay layunin na laging pinapaunawa ng mga ating mga kapatid na tablig para natin ito maiwasan. Ang pang-anim ay ang kuruj fi sabilillah na tinanong ang propeta na sinabi sa kanya na annahu suila ayul mu'minin a'malu iman, na kasino ang mu'min na sobra kumpleto ang kaniyang paniniwala. Qala rajul yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi. Sinabi niya na yung tao, yung mama na naglalakbay, na sasakripisyo, nagpupunyagi sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ginagastos niya o kaniyang ginugugulang kaniyang kayamanan. Wa rajulu ya'budullaha fi siyabi minas siyab kad kapana sara, o yung mga tao na sila ay nananalangin doon o nag-iibada sa mga malalapit sa mga bundok at inaakay nila ang mga tao sa mga masama. At sinasabi mo na ito ay ifta ng mga ulama mo na ito ay bid'ah. Ang ifta at hukom ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz na ito ay isang salaysay ng isang tabligh na ulama mula kay Sheikh Abdul Aziz bin Baz na ang kanyang pag-utos sa 10 ulama na para dumalaw sa isang istima o pagpupulong ng tabligh sa Raywin, Lahore, Pakistan, na upang alamin ang mga gawain ng mga tabligh o amal, kung sila ay kuburi o kahulugan ay sumasamba sa libingan. Pagkatapos ng malaking pagpupulong, sila ay bumalik at magkargusari o sinasalasay nila ito sa pinag-dagilang site. Pagkatapos na si Sheikh Abdul Aziz bin Baz, pagkatapos sa kanilang pagpaunawa sa isang site na si Abdul Aziz bin Baz siya ay nagipta o nag-uutos sa 10 ulama na mula sa pag-atin sa pagpupulong ng mga istimaya ng mga tabligh, na sinagutos na kayo ay sumama sa mga tabligh na maglakbay. Pangalawa, ang asistan ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz na si Sheikh Al-Karud, na siya ay isang guest na umaatin sa graduation nung unang kapanahunan ng graduation sa madrasa ng Waqf noong panahon diyan sa Marawi City. Tinanong ng mga ulama ng mga maranaw patungkol sa tabligh. Ang sagot niya ay hadith qudsi ng pag-uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Malak o Angel Jibril alayhi salam upang magbigay ng kaparusaan sa isang lugar na mga makasalanan. At napansin niya na mayroong isang dibuto o awliya na higit na sobra ang kaniyang pananampalataya sa pag-alala o ito ay dikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ipaalam ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapangyarihan ang Allah subhanahu wa ta'ala na inutusan si Jibril alayhi salam na siyang unang bigyan ng kaparusaan, siyang unang baliktarin dahil pinabayaan ng kaniyang mga tao. Ngayon, ang mga tabligh, sila ba yung nagpabaya sa mga tao? Sila yung nagpapalaganap sa buong mundo. Nakikita natin ito sa likod ng kamera, itong napakadaming bilang ng mga tabligh. Ito ay umabot ng milyon-milyon, 5 milyon sa isang pagpupulong. Subhanallah. Isa pang sinabi mo na mula kay ito pa ay isa na mula kay Muhammad Salih Al-Utaymin na sinabi mo na siya ay nagipta sa bid'ah. Sa kanya, ang tabligh hindi po dahil tinanong siya sa oras ng kaniyang pagliliksyon. Siya ay tinanong sa oras ng kaniyang pagliliksyon. Ang tarjama ay si Abdullah Pusto, isang ulama na tabligh. Siya ay maranaw, namatay noong pandemic. Tinanong siya ng mga ulama ano ang hukom sa mga tao na nilisan ang Haramain o Masjidil Haram o sa Madina.
sa pagpasok ng Lailatul Qadr na dahil nagpunta sila sa ibang lugar sa Amerika, sa South Africa, India dahil sila ay naglakbay, nagtablig. Sagot, ang kapatid niyo nagpunta sa ibang lugar ay ang sinabi ito ay nakamit nila ang gantimpalaan ng sapilitan. At kayo na dito nyo na itayo ang Lailatul Qadr sa Haramain, sa Madinah al-Munawwara o sa Makkah al-Mukarramah, ang nakuha yung gantimpala ay ang gantimpala ng sunnah. So mga kapatid sa pananampalataya ng agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito bang tablig, bid'a ba ito? O ito ay may naitulong? Nakikita natin sa likod ng kamera nito ang pagpupulong o estimahin ng ating mga kapatiran na ito maabot ng ilang milyon. At ikukumpara mo ang sarili mo na isang Pilipino na nangangaral na subhanallah. So hanggang dito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.